Ngayon, itong kahapon, nagsalita ito, di ba to si Martires doon sa pagdinig, sa budget hearing yata ito ng Kongreso, mga kaibigan. Unahin ko to. Kasi kinapos tayo ng banat kagabi rito eh. Alam nyo itong si Martires, ito, bakit walang kumikibo ngayon? Ito ang dapat nyong gawing hakbang. Di ba nakita mo yan si Katok, si Utorni, Utorni Balahura, si Gadon, walang alam kundi mambalahura ng ibang tao. Magsipsip, si Cowaranto, dalawa sila ni Cowaranto eh. Tingnan mo mga trabaho niyan. File lang kaso. Ito, maliwanag to. Itong ombudsman na si Samuel Martires, inappoint ito, di ba, sa Supreme Court. Hindi nagtagal, nabakante yung ombudsman, inilipat siya ron. Ngayon natin napatunayan, ito walang karapatan nito eh. Dapat dito kahit notaryo, hindi pwede ito eh. Si Samuel Martires. Kahit magnotaryo, baka nga kasi alam nyo, dyan sa legal profession, meron ding mga hindi nakakapasa sa bar, pero magagaling eh. Mga kaibigan eh. Kasi yung pagpasa sa bar, alam naman ninyo yan, discretion nung yan eh. Nung nagbibigay ng bar exam eh. Gusto niya, makaayon niya sa paniwala niya, yung mga, yung mga itatanong sa bar exams, di ba? Pag hindi naayon sa gusto nung maestrado na nakatalaga dyan, bagsak ka, di ba? Pero kung tutuusin mo, magaling. Pagka yung abogado, hindi na nakapasa sa bar exam, nagnonotaryo na lang eh. Mga kaibigan, ito si Samuel Martires, walang karapatan ito. Kahit magnotaryo. Akalain ninyo, kinu-question niya yung batas. Na nakapaloob, na gampanin ng ombudsman. Case yun daw 6713, di ba ako madalas bumanggit niyan? Siguro napapakinggan niya dahil malimit naman nating ginagamit yan eh. Yan kasi ang pamantayan kung paano ka dapat manungkulan. Paano mo dapat hawakan ng iyong tungkulin. Hindi nila na gagampanan. Kasi nga, puro pangungwarta nangyayari dyan. Yan ang kurap eh. Yang ombudsman eh. Pag yan ang naging kurap, wala nang corruption. Di ba? Bali wala na yan. Yun ang gusto mangyari nito. Bakit natin sinasabi na dapat ito ni notaryo hindi na pwede. Ang dapat, sampahan nito ng kaso ng disbarment case sa Korte Suprema, mga kaibigan. Maaaring hindi mo mapapatanggal ito dahil kaalyado nila ngayon ang lahat na nakaupo eh. Lumilitaw ngayon, kaya siya nilagay talaga dyan para mabaliwala ang grapeng corruption. Illegalize ang grapeng corruption. Tatanggalin mo na yung lifestyle check. Yun ang pamamaraan para mo tuklasan kung magnanakaw ang isang opisyal o hindi. Wala ka ng access na makakuha ng salin. Bali ba, ang salin ng mga matataas na opisyal, nandyan lahat eh. Di ba? Ang sa civil service, yung mabababa lang na empleyado eh. Mga kaibigan eh. Pero sinasabi ng civil service na hindi mo pwede dapat gawin yan. Di ba?
Ang purpose na itinayo ang ombudsman para sugpuin ang katiwalian. Di ba? Sa pamamagitan na sila'y papanagutin sa kanilang mga krimen, sa pagnanakaw, pandarambong, mga kaibigan. Akalain mo, inalis mo yung mahalagang elemento para masiguro mo na ang mga public official ay tumutupad tapat sa kanilang tungkulin. Inalis mo yan. Para mong sinabi, libre na magnakaw ngayon. Sinisisi niya yung batas. Di ba? Ang ginawa niya, sinisisi niya. Kaya ka nilagay dyan, kaya tinayo yung agency na yan, mga kaibigan, para ipatupad mo yung batas. Sabi niya, hindi. Illogical eh. Wala sa hulog yung mga provisions sa 6713. Wala ka nang pakialam doon. Kung totoo sinasabi mo. Kahit pa totoo. Gago ka pa rin. Bakit? Kasi kung ano yun nakasulat sa batas, doon ka gaganap ng iyong tungkulin. Yun nga yung sinasabi natin, kagabi lang yata eh. Doon ka sa parameter ng batas. Huwag kang lumagpas doon. Hindi ba? Doon ka within the parameters ng batas. Hindi. Nagbibigay ka, hindi ka naman mambabatas eh. Nagdududa ka pala, wala pala sa hulog, ba't nandiyan ka? Mag-resign ka. Hindi ba? Mag-resign ka, tapos kumandidato kang mambabatas. Tapos ipanukala mo na maamyendahan yung 6713. Pero sasabihin mo yun. Sinabi mo, gago lahat yung mambabatas na yan. Katulad mo. Di ba? Pare-pareho kayong gago. Yun ang ibig mo sabihin. Ginagawa mo yung pinatutupad sa iyo yung tungkulin na mali pala. Di gago ka. Ba't nandiyan ka? Ang dapat dyan kay Martires, disbarment. Matanggalan ng lisensya sa pagiging abogado. Bakit? Ang tawag dyan sa sinasabi ni Martires, ignorance of the law. Yung ignorance of the law, basihan para ang isang abogado matanggalan ng lisensya. Yan challenge. Walang gagawa eh. Paano kaalyado? Mga kaibigan, dapat itong mga lawyers ng Integrated Bar of the Philippines, magpakita kayo ng tapang ngayon. Pailan ninyo ng disbarment case. Hindi ba ignorance of the law yun? Hindi ba niya alam? Nasa gobyerno ka, nando ka sa opisina ngayon, kung ano yung batas doon, yun ang ipatupad mo. Ba't mo ko questionin? Kung gusto mo questionin, lumayas ka muna dyan. Gusto mo namang ma-repeal o ma-amend ang batas? Abay, kumandidato ka. Senador o kaya kung congressman. Ano sabi? Para gamit. Mga kaibigan, ang laking kahunghangan nito. Ang laking katangahan po nung sinasabing yun ni Martires. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!
Alam niyo, sinabi niya pa na ano raw, nahirapan daw silang kumuha ng mga testigo sa kaso laban sa mga magnanakaw o kinakasuhan. Isinite niyang example o binanggit niyang example, yun daw mga espekulasyon ng corruption sa Bureau of Customs. Kung saan ang mga investigador hindi makakuha ng ebidensya dahil walang may gustong tumistigo. Gago pala kayo eh. Wala bang, kung ang titistigo rin, nasa Bureau of Customs, wala magagawa yung kung iko-compel ng uubligahin ng ombudsman na tumistigo. Wala magagawa yun. Bakit? Pwede siyang kasuhan eh. Di ba? Public official sila, employees eh. Isusubpuena mo yan, pwede bang hindi tumistigo yan? Pag yan eh, nilabasan mo ng subpuena, kalokohan sinasabi mo, tinatarantado mo publiko, pati batas. Ito tahasang pagtarantado na ito. Kakabuisit. Kung totoo yan sinasabi mo, bakit ang daming nakasuhan nung hindi ka pa nakaupo dyan? Bakit may mga nahatulan? Bakit si Danny Lacuna, dating Vice Mayor ng Maynila at tatay ng Vice Mayor ngayon, mentor ni Yorme? Bakit yun, no? Noong 1 linggo lang nilabas ang desisyon, di ba? Na pinakukumpiska ari-arian. Halagang 9 na milyong piso. Ill-gotten wealth. Bakit yun nagtagumpay? Ang pinagbasihan doon, SALN. Meron siya mga dineklara sa kanyang SALN na imposible niyang makamal kung ang pagbabasihan lang ay sweldo kahit ng buo niyang pamilya. Dahil yung buo niyang pamilya, asawa niya, mga anak niya, tumistigo eh. 2 silang kinasuhan, silang mag-asawa eh. Mga kaibigan eh. Kung hindi dahil sa SALN, malalaman mo ba na mayroong ill-gotten wealth yan? At dyan mo rin mapapatunayan, pati yung hindi diniklara. Halimbawa ako, may natuklasan ako, isang opisyal, merong property. Pero, yung property, hindi nakapangalan sa kanya. Mapatutunayan mo yan. Halimbawa, may kasong nangyari ganito sa customs. Isang mataas na opisyal ng customs. Dati. Ito'y inireklamo sa ombudsman. Alam niyo kung sino nag-file ng complaint sa kanya? Nag-complain sa kanya? Hipag niya. Mga kaibigan. Bakit? Itong hipag niya, meron siyang bahay niya sa Ayala, Alabang. Siyempre, hindi niya dideklara yun. Ipinangalan niya sa hipag niya. Siguro, yung hipag, may hinihingi na hindi niya naibigay. Kaya ang ginawa, isinuplong siya sa ombudsman. Ngayon, nung inimbestigahan na, kinasuhan na siya, hindi niya inamin. Nanindigan siya, hindi akin yan. Nagsisinungaling yan. Mga kaibigan, ano nangyari sa property? Hindi niya ngayon magalaw. Nabulok na yung bahay sa Ayala, Alabang.
mga kaibigan. Hindi niya mahawakan. Kasi once na i-claim niya yun, mapapatunayang iyo nga yan. Iniiwasan niya. Di ba meron pa mga kaso sa Bureau of Customs? Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Inimbestigahan. Kaya yung mga yan, pag may ill-gotten wealth, nakikipag-usap yan, alam nyo kung kanino? Sa PCSO. Yan, isang paraan, PCSO. Palalabasin, tumama ka sa loto. Para yung kayamanan nila ay, pag natunton, may magagamit silang dahilan. Hindi hindi ko ninakaw yan. Tumama ako ng jackpot sa loto. Magpapakuha pa litrato yan Di ibig sabihin, kasabot yung PCSO, di ba? Ganon. May mga gumagawa po niyan, mga kaibigan. At syempre, mga taga-customs, karamihan ngayon ng mga magnanakaw sa customs, mula nung panahon ni Gloria, hindi na nagdideposito ng pera yan sa bangko. Siyempre, gago ba yung mga yan? Alam nyo, ginagawa niya mga yan. Magpapatayo ng bahay, bibili ng bahay, yung loob ng bahay, pagagawa nila ng vault, yung kamukha sa bangko. Doon sila nagtatago ng pera. Natandaan nyo yung ampatuan? Di ba nung ni-raid yung bahay doon sa Maguindanao? Pinasok yung bahay, nakita bolt na malaki, di ba? May sariling bolt parang sa bangko. Sipin ninyo yan. Ganyan na ngayon ang ginagawa ng mga magnanakaw sa gobyerno. At saka yung nagdideposito ng pera sa ibang bansa. Halimbawa, sa mga bansa dyan sa, anong tawag mo dyan? Caribbean. Kasi yan ang negosyo nila, magtago ng salapi. Kaya ninakaw mo yan, galing sa droga yan. Yun ang trabaho nila, yun ang negosyo lang ng ekonomiya nila, ng bansa nila. Kumikita yun ng certain percentage. 15% yata nung deposito mo. Kung annual yan o kung ano man yung kasunduan dyan. Di ba natunton marami yan na nagtatago sila ng pera dyan? Isa na si ERAP. Kanino nakapangalan? Kay JB Ejercito. Di ba na Bulgar yan? Yung Panama report na sinasabi. Mga kilalang tao sa mundo. Mga leader ng bansa, mga politiko, doon na nagtatago ng pera. Yan ang mga pamamaraan nila. Hindi ho ba? Tapos sasabihin nito kaya wala kaming nanguhuli, sabi. Dahil yung mismong nagrereklamo, takot. Nagpahil nga ng... sabi nga sa'yo, kahit anonymous, hindi naman kailangang para magkakaso yung opisyal, magko-complain ka. Sasabihin mo, ito, nirereklamo ko. Dinadahilan mo lang yan Kahit anonymous ang complaint, pwedeng aksyonan niya ng ombudsman. Lumalabas pagka yan, nagkakaso, kung sino man ang inireklamo sa ombudsman, hindi na importante ron ang nag-complain. Sila ang magpupurso ng kaso. Ang ombudsman. Ang gagawin niyan, isubpay na lahat ang mga dokumento at mga tao. Hindi naman makakatanggi isang ahensya dahil sila ang kakasuhan. Mga kaibigan, kapag tumanggi sila, hindi ba obstruction of justice yan? Hindi ba? Gago ito Mga kaibigan pinaglululoko tayo nito.
Ang tanda na nito, isipin mo, ngayon lang nabuko. Wala palang karapatang maging abogado to. Tapos, sinabi niya ito sa hearing ng Kongreso sa budget hearing, mga kaibigan. Ha? Sabi niya, matagal na hong may duda ako sa provision ng batas tungkol dyan. Sa lifestyle check, mga kaibigan, doon sa ano raw, sa 6713. Ay, mga kaibigan, sipin ninyo. Tapos, humihingi siya ng budget. Wala na pala kayong ginagawa, humihingi ka ng budget. Di ba? Ang laking kagagawa. Walang kumikibo sa mga congressman. Isa lang ang bumusisi sa kanya. Yung pang party list. Babae. Mga kaibigan. Kumontra. Ha? Pero lahat tahimik eh. Paano? Makikinabang sila eh. Sa ginagawa ni Martires. Wala ka nang gagawin. Humihingi sila ng 4.6 billion budget para sa 2021. Ha? Pero yung kanilang pondong inihingi, binawasan ng Department of Budget ng DBM. Ha? Ng 1 billion, kaya 3.6 billion. Simon, laki ng pera. Wala tayong gagawin kundi pasweldoin na lang sila. Wala na silang trabaho. Ang gagawin niya, man-blackmail na lang sila ng lihim. Siyempre, papayag na yung mga opisyal pagka bin-blackmail nila kaysa malabas sa media, di ba? Kung alam ng publiko, mahirapan silang gawin yon. Kaya lahat ng pamamaraan na maitago ang mga kaso, mga kaibigan, dapat dyan gawing archive Department of Archive, mga kaibigan. Kasi hindi nagagana yan Paano pang gagana yan? Sige nga. Halimbawa na, inalis na yon yung mga sinasabi mo. Paano mo ngayong pananagutin yung mga magnanakaw? Sige nga. Anong gagamitin mo? Kung wala na salin. At wala na lifestyle check. Paano ka mag-iimbestiga? Hindi ba ang laking kagaguhan? Makapag-iimbestiga ka ba kung walang lifestyle check? Ang katumbas ng lifestyle check, investigasyon. Sabihin nyo, kung mali ako, gago pala. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano ngayon ang tawag doon sa sinasabing yon? Ano masasabi mo? Bad Eli Kuyukot Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Bagay. Di ba? Mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkay
bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay